At ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguriang kapal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking mga daliri. At hanggat hindi ko naipasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkakatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapilit ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong mga daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakikita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita." Marami pang kababalaghang ginawa ni Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumasampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong si Jesucristo. Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Sinabi ni Jesus, "Sumainyo nawa ang kapayapaan." Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Welcome po sa ikalawang linggo, pagkatapos muling mabuhay ang ating Panginoong sa Jesucristo. At sa ating pagtitipon ngayon sa umaga ito, ito'y patungkol kung paano nagpakita ang ating Panginoon na siya ay muling nabuhay. Matapos ang ilang araw, ay ang ating Panginoon ay nagpakita sa kanyang mga alagad na sila'y nagkatipon sa isang lugar, sa isang tahanan, sa isang bahay, na lahat ay nakapilit ang mga pinto. Bakit nakapilit? Dahil ang mga alagad ng ating Panginoong Jesus ay takot sa mga Hudyo. Dahil nung mabalitaan ng mga Hudyo, ng mga Pariseo at ng mga Saduceo, na nawala si Jesus sa kanyang kinalilibingan, ay ipinapahanap lahat ng kanyang taga-sunod para puksain. Lahat ay patayin. Kaya ganun na lamang ang ang takot ng kanyang mga alagad. Kaya nakapinig lahat ng pinto ng kanilang pinagtitipunan. Kaya isang dakilang hiwaga kung saan ang ating Panginoong sa Jesus ay pumapagitna sa kanila. Sa takot nila ay naroon pa rin yung ating Panginoon. Pinapawi yung kanilang takot. Dahil sa napaka-pressure, ganoon din sa buhay natin, minsan ay napipressure din tayo. Minsan, marami din tayong mga kinakatakutan sa buhay. Marami tayong mga iniisip. Marami tayong mga pangamba, lalong-lalo na sa realidad na konteksto natin sa buhay na ito. Diba? Dahil isipin yung napaka-mahal na mga bilihin ngayon. Kaya sabi nga, tayo pinalalahanan sa ating pangalawang pagbasa mula sa unang sulat ni San Pedro, na sinasabi roon na kung ang ginto ay nasira, ito ay pinapadaan sa apoy.
para mapatunayan na ito'y isang tunay na dito. Ito'y isang dalisay. Ganon din yung ating pananampalataya. Tayo ay dadaan sa matinding pagsubok upang makita kung ang ating pananampalataya ay tapat. Ganon din yung nangyayari sa mga alagad ng ating Panginoon na sa kabila ng kanilang takot ay ito'y napawi dahil nakita yung Panginoon. At ano yung mensahe ng Diyos na ibinahagi sa kanila? Sabi niya, sumainyo nawa ang kapayapaan. Kung ating titingnan, 3 beses binitawan o sinabi ng ating Panginoong si Jesus ang mga katagal nito. Ang sumainyo nawa ang kapayapaan. Ito'y ipinapaalaala hindi lamang sa mga alagad ng ating Panginoon. Ganon din sa buhay natin ngayon. Na naway sa kapagkabila ng ating pangamba, sa pagkabila ng ating mga napakaraming isipin, ay naway patuloy natin si Jesus sa buhay nating mga tao. Although ito'y sinasarhan ng napakaraming mga problema, mga maraming isipin, buksan natin ang ating mga sarili, buksan natin yung ating mga puso, at patuloy natin si Jesus upang tayo magkakaroon ng kapayapaan sa bawat isa sa atin. Tulad ng pangyayari sa ating banal na ebanghelyo sa umagang ito. Dahil minsan sa buhay talaga ng tao, kaya tayo naging natakot dahil tayo lamang ay nababalot sa mga isipin. Pero kung ating patuloyin ang Kristo muling nabuhay sa ating mga puso, makapagsabi tayo na may Diyos. Ang Panginoon ang siyang mag-provide sa lahat ng ating mga pangangailangan. Pero hindi lahat. Bakit? Dahil yung mga pangyayari sa ating banal na ebanghelyo, nung makita ng mga alagad ang ating Panginoong si Jesus, mayroong isang wala, kulang sila. Ito'y nagngangalang Tomas na tinaguriang kambal. Nung ibinalita ng kanyang kasamahan na nakita ang Panginoon, sabi nila, nakita namin ang Panginoon. Ano yung nagiging response ni Tomas? Hanggat sa hindi ko makikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisuot dito ang aking daliri, at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang katiliran, hindi ako maniniwala. Yung doubt ng tao. Ipinapakita rito yung doubt, yung pagdududa. Minsan kasi ay pangamba. Lagi tayong nangangamba. Minsan ay yung ating pananampalataya ay parabagang hindi pa tumatagos sa ating pinakahimaymay ng ating kaloob-looban sa ating buhay. Although andun yung pangamba, hindi maaalis natin. Pero naway mas matibay pa yung ating pananampalataya sa Panginoon. Dahil ano yung sinasabi ni Jesus nung nasa harapan na niya si Tomas? Sabi niya, maniwala ka. Maniwala ka na. Dahil sinasabi ni Jesus, mapalad yung mga taong naniniwala kahit hindi nila ako nakikita. Ito yung isang encouragement sa bawat isa sa atin ngayon. Ito yung napakalaking challenge sa bawat isa sa atin. Na naway mas pagtibayin panawan natin yung ating pananampalatayang pinakahawakan ngayon kaysa mga alalahanin na ating nararanasan sa buhay na ito. Naway hindi tayo magpapailalim sa mga problema ang ating kinakaharap. Naway mas maghahari at mas mangingibabaw yung ating pananampalatayang pinanghahawakan na may Kristong tutulong sa bawat isa sa atin. May Kristong magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan sa pagkatapos sa buhay na ito. Dahil ito yung pangako ng Diyos sa atin. Ang pangako ng Diyos ay naisakatuparan na. Diba? Yung pangako ng Diyos na muling mabubuhay siya, muling itatayo ay yung templo pagkatapos ng 3 araw, ito na nga ang isakatuparan ng ating Panginoon. At hindi lamang ito ang pangako ng Diyos. Sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya, ay pinapangako sa bawat isa sa atin yung buhay na walang hanggan. Kaya sana tayong mga mananampalataya
tayo nawa ay patuloy na manalig sa Panginoon na sa lahat ng mga pagsubok na ating kinakaharap ngayon, ang lahat ng ito ay malagpasan nawa sa tulong ng ating Panginoon. Problema, mga isipin, mahal na bilibin, darating ang panahon, tayo magkaroon ng kapayapaan. At tayo mismo ang tagapagdala ng kapayapaan. Anong ginawa ng ating Panginoong sa Jesus? Ipinahayag niya sa kanyang mga alagad, hiningahan niya sila. Sabi nga dito, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ibig sabihin, ito yung misyon natin. Ito yung misyon ng Diyos na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin na tayo ay tagapagdala ng kapayapaan. Kaya dapat sa atin mismo ay matatagpuan na natin yung tunay na kapayapaan. Matatagpuan na natin si Kristo sa ating mga sarili. Dahil paano natin maibahagi yung kapayapaan kung tayo mismo ay tulad ni Tomas ay may pagduda pa. Kahit sa ating pagsamba, kahit sa ating pag-atindi ng banal na misa, buo ba yung ating mga sarili na tanggapin natin ang katawan at dugo ni Kristo? Buo ba yung ating mga sarili na makinig at makibahagi sa mabuting balita ipinapahayag sa pamamagitan ng pagbasa, ganoon din sa Ebanghelyo? At ito'y may pamahagi ba? Handa ba yung ating mga sarili na ibahagi natin ito sa ating kapwa? Kung hindi buo, naway sa pamamagitan ng ating pagtitipon dito ngayon, magiging konkreto nawa ang ating pananampalataya at ang misyong ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Dahil tayo ay nagiging kabahagi sa misyon ng ating Panginoon. Simula nung tayo bininyagan, meron tayong misyon at ipadama ang kapayapaan, lalo-lalo na sa ating kapwa. Kaya sana sa ating sarili mismo, matatagpuan na natin si Kristo na siyang naghahari sa bawat isa sa atin. Dahil tayo ay inutusan ng Diyos na ibahagi ang kapayapaan sa ating kapwa. Lagi natin tandaan, mga kapatid, mapalad yung mga tao na naniniwala kahit hindi nila nakikita ang Panginoon. Kaya sana sa bawat isa sa ating na narito ngayon, pagpalain at tulungan nawa tayo ng Panginoon Diyos upang ang misyon ng Diyos ay masasakparan sa pamamagitan ng ating pagtuloy na pagganap sa tungkuling ibinahagi ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay po natin sambitin ang sumasampalataya. Sumasampalataya kami sa isang Diyos na makapagbigyan na lumikha ng langit at lupa, at ang lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya kami sa isang Panginoong Kristo, bugtong na anak ng Diyos,